empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh Lord, forever I am changed. When I stand in that place, When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. When I stand in perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. oh, Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. oh Lord, forever I am changed. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Sige po, patuloy tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Pinapahaya ng aming labi, si Jesus ay Panginoon. Nananalig ang buong puso, siya ang tagapagligtas. Hindi sa ating mabubuting gawa, kaya hindi ito ang batayan, kundi sa kagandahang loob ng Diyos, kaligtas ay ating nakakamtan. Muling lumalapit, kami sumusuko sa habag mo, Panginoong Jesucristo, kami patawarin mo. Muling lumalapit, kami sumusuko sa habag mo, Panginoong Jesucristo, kami patawarin mo. Sa habag mo, Panginoong Jesucristo, kami patawarin mo. Sa habag mo, Panginoong Jesucristo, kami patawarin mo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka na
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero na Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Papasalamat kami, O Diyos. Papasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito. As we celebrate the feast of the Holy Family, Panginoon, and the Holy Innocents. Salamat, O Diyos. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Para sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay dapat nagumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at nagpaparangal sa kanyang ina
Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot sa kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Paghahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Para sa salmong tugunan ang ating pong itutugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikai, sumunod sa kanya'y utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang mga anak niya. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay pag-uunlad ng Jerusalem. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Para sa ikalawang pagbasa, iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapag ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tinanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak,
Sundin niyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mo panay. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo na may manahan sa inyo. Aleluya, aleluya. Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia, 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 kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Okay, sige po, lakasan natin. Now, when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt. And he was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise and take the young child and his mother, and go to the land of Israel. For those who sought the young child's life are dead. Then he arose, took the young child and his mother, and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid.